Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about armor of God, shoes of readiness. Our scripture is all about Ephesians chapter 6 verse 15. NIV version. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. ASND version, at isinuot ninyo bilang sapatos ang kahandaan na dulot ng mabuting balita ng kapayapaan. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is bahagi siya doon sa previous devotion natin, which is yung armor of God. So, yung tinutukoy na shoes of readiness, ito yung sapatos na sumisimbolo sa kahandaan at pagkilos na dulot ng ebanghelyo ng kapayapaan. So, ito ay naglalayon na ang bawat mananampalataya ay maging handa at mapagtagumpayan ng anumang hadlang sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. So, yung kapayapaang ito ay hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa pang-advance ng kaharian ng Diyos sa buong mundo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the satanic forces are in retreat. So, yung mga pwersa ni Satanas is nasa likuran na dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo ng kapayapaan. So, kapag tayo ay nakasuot ng shoes of readiness, tayo ay handa na labanan ang kaaway at magpatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, yung bawat takbang kasi natin sa pananampalataya ay isang hakbang pabalik ng kaaway. So, ito yung naglalayo sa kanya mula sa ating buhay. So, second teaching is the gospel of the kingdom advances. So, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay patuloy na umuunlad. So, yung shoes of readiness ay nag-aanyaya niya sa atin na maging masigasig sa pagsasabuhay at pagpapalaganap ng ebanghelyo. So, hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi sa komunidad at buong bansa. So, yung bawat hakbang natin, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano upang ipahayag ang kaharian ng Diyos sa lahat ng sulok ng mundo. So, last teaching is the peace of God conquers heavenly and earthly realms. So, ang kapayapaan na hatid ng Diyos ay isang makapangyarihan na dumadaigdig sa parehong makalangit at makalumang mga larangan. So, kapag tayo ay may suot na shoes of readiness, tayo ay nagiging daluyan ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. So, ang kapayapaan na ito ay hindi simpleng kawalan ng digmaan, kundi ang presensya ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung application natin is advance the gospel of peace in our family. So, sa ating pamilya, ang unang lugar kung saan dapat nating i-advance ang ebanghelyo ng kapayapaan, dapat sa pamamagitan ng halimbawa ng ating pananampalataya, pagmamahal at malasakit. Kumbaga, tayo ay dapat maging nagiging instrumento ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang kapayapaan. So, ang shoes of readiness ay nagpapaalala na ang ating pananampalataya ay hindi dapat manatili sa ating sarili lamang, kundi dapat itong maging buhay at aktibo sa loob ng ating pamilya. So, second application is advance the gospel of peace in our community. So, dito naman, ang ating komunidad ay nangangailangan ng ebanghelyo ng kapayapaan. So, sa bawat pagkilos natin sa lipunan, sa trabaho, eskwelahan, o kahit sa simpleng pakikisalamuha, dapat nating isabuhay ang ebanghelyo. So, yung shoes of readiness ay nag-aanya niya sa atin na maging handa at masigasig sa pagbabahagi ng kapayapaan ng Diyos sa mga tao sa ating paligid, upang sila rin ay magkaroon ng tunay na kapayapaan na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay. So, last application is advance the gospel of peace in our nation. So, dito naman is dapat ang pagpapalaganap natin ng ebanghelyo ng kapayapaan sa ating bansa ay isang mahalagang tungkulin. Kasi tayo ay tinawag na maging ilaw sa mundo at asin sa lupa. So, dito pinapahayag or nagpapahayag ng kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga aksyon, salita at desisyon bilang isang mamamayan. So, ang shoes of readiness ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa gitna ng mga pagsubok, upang sa bawat takbang ng ating
natin ay magdala tayo ng pag-asa at kapayapaan sa ating bansa. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. So, our discussion is all about, are you fulfilling your role in the advancing kingdom of God? How will you improve yourself to become a better soldier of Christ? So, para po sa akin, ang bawat mananampalataya ay may mga mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ang tanong, nagagawa ba natin or ginagawa ba natin ang ating bahagi? Kasi sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataon na magbahagi tayo ng ebanghelyo, magpakita ng pagmamahal kay Kristo at ipalaganap ang kanyang kapayapaan. Kung tayo ay hindi aktibong nakikibahagi sa mga gawain ng Diyos, kailangan nating suriin ang ating mga prioridad or priority at hangarin sa buhay. So, para sa akin, upang maging mas aktibong sundalo ni Kristo, mahalaga na patuloy tayong mag-aral ng salita ng ating mahal na Diyos, magpakumbaba, magpatawad at maging handa sa anumang pagkakataon na ibinigay sa atin ng mahal na Diyos. Kasi ang pagiging masigasig sa pananalangin at pakikipag-ugnayan sa ibang mananampalataya ay makakatulong upang tayo'y lumago sa pananampalataya at magpalakas ang ating spiritual na armor. So ang particular na shoes of readiness. Siyempre, sa pamamagitan din ng pagpapakumbaba at pag-aalaga sa ating spiritual na buhay, mas mapapaigting natin ang ating misyon bilang mga sundalo ni Kristo at handang harapin ang anumang laban at ipalaganap ang kanyang kapayapaan sa lahat ng dako ng ating buhay, ng ating bansa, ng ating komunidad, ng ating pamilya.